So ito na nga guys, natawa ako sa ano eh. Natawa ako dito sa headline nito. Bagong kaso umawra muli kay Aura. Very creative. Baka sabihin nyo tabloid lang yan. No. Ayun nga dito sa The Manila Times. Sandali ah. Asan tayo? Black. Dito tayo. Yan. Aura Briguela faces new raps. Una ko siya nakita actually sa ABS-CBN. Dito rin po sa The Manila Times, TV personality Aura Briguela charged over bar brawl. So bago na naman to guys, no? Charges of flight threats, grave coercion, and violation of safe Space Acts were slapped against Briguela. So basically, yung unang kaso pala was ikinaso siguro ng mga polis. Kasi ang nagkaso sa kanya, dali lang Basahin natin to. Briguela had been granted a release order by Executive Judge Gina Bibat Palamos of the Makati Regional Trial Court after posting a bail of 6,000 pesos. The 19-year-old is facing charges of slight physical injuries and simple disobedience to the person of authority. So meaning, yung unang kinasa sa kanya, ang nagkaso sa kanya yung mga polis. So, Briguela, according to the report, was taken to the Makati Police Station after the altercation with another customer outside the Bolt Hole bar in Poblacion. Now, according to the complaint, Briguela wanted him to take off his pants, but when he refused, the teen got upset. His group reportedly left the bar, and bouncers were seen in a video trying to restrain. So, alam na natin yung story na yan. Okay, so hindi nila sinabi yung information, pero tingnan natin itong sinasabi naman dito sa Journal News Online. So ayon nga dito sa article na to, panibagong kaso ang harapin ng actor-comedian na si McNeil Briguela or kilala bilang Aura Briguela matapos na ireklamo ng kasong kriminal sa Makati City Prosecutor's Office. Isinampa ito ni Mark Christian Ravana. Guys, remember the guy? Inamolestya daw. So hanggang ngayon, hantayin natin yung ikakaso din naman kay Mark. Diba? Kasi sinabi na namolestya daw si Mark, no? At proud na proud dyan si attorney, ano ba yung pangalan ng son-in-law ni Raffy Tulfo? Si attorney Garrett, na meron daw siyang alam na facts na ito nga daw si Mark Ravana nag-commit po ng acts of lasciviousness. No? May kaibigan daw si Aura na minolest siya dito ni Mark na binastos. No? That's siguro medyo heavy yung minolest siya na nabastos ni Mark Ravana. Pero hanggang ngayon walang lumulutang na kahit anong kaso laban kay Mark. So, ang mga kasong light threats, grave coercion at paglabag sa Republic Act 11313 o ang Safe Space Act laban kay Briguela kaugnay ng nangyaring rambulan noong madaling araw ng Hunyo 29, 2023 sa loob ng labas ng bar. Okay? So, sino nga ba ang kanyang lawyer? Paliwanag ng abogado ni Ravana na si Attorney Nick Nangit. Guys, napakagaling na abogado nito ni Attorney Nick Nangit. Iwalay na kaso ito sa unang isinampa ng pulisya sa aktor na nangyari sa labas ng bar matapos siyang laitin at pagmumurahin umano ng mga nagresponding pulis at nanlaban pa ng arestuhin. Okay? Kasong slight physical injuries at simple disrespect yung gaya na napag-usapan natin na nakapagpiyansa siya ng 6,000. Ang reklamo nila is sampa, nangyari sa loob ng bar, tulad ng blah, 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 blah. Okay, you can just go over and check the article. But yeah, I mean, he's again all over the news. Ang mangyayari naman dyan, guys, no? So since nagsampa na sila ng kaso sa PROSEC, so titingnan at pag-aaralan ng prosecutor yan. Okay, kung merong probable cause.
Ngayon, papadalan siyempre ng copy, of course, si Aura para makasagot siya. Okay, so from there, let's see kung ano ang magiging update dito sa issue na to. Hindi natin siya pwedeng pag-usapan ng mas malalim dahil nga po si Aura ay may kaso na. Nasampahan na po siya ng kaso. So ito, pagka nag-submit ka pa lang guys, pag nag-submit ka sa Office of the Prosec, complaint pa lang yan. Ngayon, pag nakitaan ng probable cause, mismo si Prosec ang magsasabi na may ano to. So padadalan siya ng subpoena para mabigyan siya ng opportunity. No? It's part of the due process na sagutin yung mga accusations laban sa kanya. And come to think of it, no? Sa dinami-dami ng mga taong nadamay doon nung gabi na yon. Gaya definitely hindi lang naman si Mark ang nasaktan. Yung mga kaibigan niya nasaktan din. So hintayin natin baka mag-file din ng kaso yung mga yun. Kasi wala naman nakalagay ditong et al. So lumalabas, ang complainant lang nila is si Mark Ravana. Ano? May sisigaw pa ba dyan? Justice for Aura. May mga nagsasabi nga sa akin move on na raw. Move on. Sa totoo lang guys, hindi ako affected sa issue ni Aura. Dahil wala naman akong kinalaman dyan. However, ang nalulungkot lang na part is, bilang number 1, member siya ng LGBTQ community, nadadawit siya sa mga ganitong guys, I'm sorry to say, pero napaka-cheap na controversy. Diba? Gaya nga ng sinasabi ko, kung itong ginawa ni Aura, ginawa niya to sa Amerika, baka siya ay nakalagay na sa mga list ng sex offenders. Okay? And dito sa Pilipinas, medyo pa tayo, hindi pa naman tayo ganun sabihin na lang natin, hindi pa tayo ganun strict pagdating sa mga ganyan. Sa totoo lang, mas lalo, nung nag-aaral nga ako ng crime law guys, no, sabi nga nung prof ko, together with my criminal procedure, laging binibigyan ng weight ang mga akusado. Imagine niyo guys, no, meron tayong tinatawag rights of the accused, pero wala tayong tinatawag na rights of the victims. Diba? Mas binibigyan sila ng opportunity na i-explain nila yung sarili nila kung kaya ba nilang lusutan tong problemang ginawa nila. Kung alam niya lang, mas maraming ginagawang pabor para sa mga akusado kaysa sa mga nagiging biktima. Kaya yung mga tao, hindi natatakot halos na gumawa ng krimen. Minsan nga guys, sa totoo lang, napapaisip lang din ako, no? Yung mga nahuhuling holdupper, snatcher, extortionist, yung mga ganyan, hindi ko alam kung paano sila nakakalabas. Papiyansa lang, tapos ulit-ulit. Diba? Actually, pagka may nakalabas ka dahil nakapiyansa ka at inulit mo yun, yung piyansa mo, babay na. Ganun ang nangyayari. So, dapat siguro tinataasan natin yung piyansa para hindi sila nakakalabas. Manood ka ng news ilang beses, no? Hinuhuli yung mga nahuli na. Nagbabalik bayan sa kulungan. Diba? So, expect natin na baka, no? Pag nakakita ng probable cause itong sabihin na lang natin, si Fiscal, baka magbalik kulungan tong at baka mag-bail din. So, abangan na lang natin kung sino pa magpo-file ng kaso kay Aura. Baka yung mga bouncer, baka yung tawag dito, yung mga kasama nito ni Mark, mag-file din ng kaso. Kung ako sa kanila, sana isang isang file na lang. Kung sino man yung gusto mag-file ng kaso laban kay Aura, mag-file na kayo. Tapos kunin nyo na rin si Attorney Nick. Anyway guys, kayo ba? Deserve ba ni Aura na makasuhan, magkaroon ng patong na mga kaso?
Well, so far, 5 pa lang naman yung kanyang nagiging kaso. 2 dun sa mga pulis. Ilan to kay Ravana? 3. So, 5 na. So, kung magpa-file pa yung iba of the same crime, paano na? Paano na, Aura? Anyway, guys. Sa tingin niyo ba masusundan pa to? Magkakaroon pa, makakasuhan pa si Aura? Ako feeling ko may mag-file pa ng complaint laban sa kanya. Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin, guys. And I would love to see your comments in the comment box.